Good morning mga laga. Andito pala kami ngayon sa waterfront. Dito kami nag-check-in last night. So ngayon ay magbe-breakfast lang kami. Ito yung ganap natin today. So yung outfit natin. There you go, mom outfit. Kakaligo ko lang mga langga, kaya yung buhok ko ganyan. And wala tayong ayos. Yung mukha natin, look at that. Let's go! Pagdating ko sa kwarto nila mama mga langga, meron akong nalaman na napakasamang balita. Nalooban daw ang bahay namin sa Tagum at nakuha ang mga inipong pera ni Papa. Pagdating ng kapatid ni Mama na tumatao sa bahay, nakita niya na nasa sahig na yung bag ni Papa na nilalagyan niya ng pera. At ang naiwan na lang sa bag ay nasa mga 27,000. Kaya naman sobrang lugmok ni Papa dito. Yung pera kasi na yon ay pambayad sana niya sa monthly ng kanyang sasakyan at para sa kanyang insurance sa sasakyan. At hindi lang yun ang nanakaw mga langga. Pati na rin ang pera sa kanyang maliit na pinagkakagtaan na arawan ay tinangay rin. Kaya naman imbis na maging masaya sana at maging excited kaming umuwi, yun pa yung bumungad sa amin. Pero wala na tayong magagawa mga langga. Nangyari na kasi yun at wala na tayong magagawa para mabawi pa yun. At sinabihan ko na lang si Papa na wag na siyang mag-alala kasi tutulungan ko naman siya sa kanyang sasakyan. Sa sobrang stress niya mga langga, hindi na naman siya nakatulog. Sino ba naman ang makakatulog kapag nawalan ka ng perang pinaghirapan mo? Hindi kami mayaman mga langga. Lahat ng pera, lahat ng kung anong meron kami ay pinaghirapan namin. Sobrang proud ko sa parents ko kasi pareho silang masisipag. Napagtapos nila ako sa pag-aaral dahil lang sa pagiging sidewalk vendors nila. Nasa mga 27 years na kasi silang vendor sa Old City Hall namin sa Tagum City. Alam niyo ba mga langga, trivia lang sa akin ha. Lumaki ako sa kalye mga langga. Kasi nung bata pa ako, tuwing nagtitinda sina mama at papa, wala silang mapag-iiwanan sa akin. Kaya naman sinasama nila ako sa pagtitinda nila at doon ako natutulog sa ilalim ng kariton nila hanggang sa hindi na ako magkasya doon sa ilalim. Mabuti na lang at lumipat dito sa Tagum City ang kapatid ni mama, kaya naman tuwing nagtitinda sila, doon nila ako iniiwan. At dahil nga sa pagtitinda nila ng mga mani, balot, mga junk foods, sigarilyo, mga juice, ay napagtapos nila ako ng kolehiyo sa University of Mindanao Tagum College. Maliban rin sa pagiging masipag ni na mama at papa, napakamatulungin din nila when it comes sa mga kapatid. Kaya naman siguro sila ay biniblessed dahil meron silang mabubuting puso. Anyway, ngayon pala ay kumakain na kami ng agahan dito sa restaurant ng Waterfront Insular Hotel. Hindi na lang rin namin tinanong ang reception kung bakit hindi kami nasundo kagabi. Kasi hindi pa naman din namin yun nababayaran. Pagkatapos namin kumain ay nag-decide kami na maglakad-lakad muna dito at pumunta doon sa may tabing dagat. Excited na kaming makauwi sa amin sa Tagum mga langga. Hindi lang kami excited sa temperatura ng panahon ngayon mga langga. Naku, sobrang init talaga. Habang nagbo-voice over nga ako ngayon, maririnig nyo naman na meron akong ubo at sipon. Actually, kaming tatlo ni Mike at ni Baby ay merong sakit ngayon mga langga. Pero mabuti na lang at may dala akong gamot para kay Baby. Anyway, back to the video. Medyo naging okay na yung pakiramdam ni Papa simula nung sinabihan ko siya na tutulungan ko siya sa pagbabayad ng kanyang sasakyan. Kaya heto siya at naglakad-lakad muna dito sa tubig. In fairness, malinaw naman yung dagat dito mga langga. Bawal nga lang siyang liguan. Anyway, meron naman silang swimming pool. Pero wala kaming planong maligo mga langga kasi sobrang init ng panahon. Kahit nga sina Mama at Papa na 6 na buwan lang nagstay sa New Zealand, naiinitan na rin. Kaya ayun, nagpapahangin lang kami dito sa ilalim ng puno ng nyog. Sarap na sarap kami, pati na rin si Baby. Iba kasi ang hangin dito kumpara sa hangin ng dagat doon sa New Zealand. Noong nagpunta kasi kami sa dagat ng New Zealand, kung napanood niyo yung video ko, kahit na summer yon, napakalamig pa rin ng hangin. Ay, grabe ba? Langga. Grabe ang init. Super init. Kakaligo pa lang namin, tapos sobrang hugs na. So, andito kami ngayon sa waterfront Insular dito sa Davao. And meron daw parrot. Ito, may parrot. Look at this. Napakaganda ng parrot nila dito mga langga, pero nakakalungkot kasi siya lang mag-isa. Mas maganda sana yon kung meron siyang kasama para naman hindi siya malungkot tingnan. Pagkatapos namin maglakad-lakad ni Mike ay bumalik na kami doon sa tabing dagat at hindi katagalan nag-decide na rin kami na bumalik na sa kwarto para maligo at mag-prepare para sa sundo namin mamayang lunchtime. Bago kami bumalik sa kwarto, dito muna kami dumaan sa may swimming pool para tingnan yung kanilang swimming pool. Unti lang yung mga tao na naliligo ngayon, siguro tulog pa yung iba. Ang gusto ko sa lugar na ito mga langga ay very wide at sobrang dami mga punong kahoy. Mararamdaman mo talaga na part kayo ng nature. Ang masasabi ko lang siguro na disadvantage ng hotel na ito ay ang mga lumang facilities. Wala pa silang elevator dito mga langga. At dahil nasa second floor kami, kinakailangan pang buhatin ng bellboy ang aming mga bagahe paakyat sa aming kwarto. At hassle rin para sa amin kasi tuwing bababa kami, kinakailangan namin dalhin yung stroller ni Baby. Tapos wala silang elevator so kinakailangan namin pasanin pababa ng hagdan ang stroller niya. Although hindi naman gaanong kadaming steps pero hassle pa rin siya.
Anyway, paakyat na pala tayo ngayon sa ating room. Magliligpit lang kami ng mga gamit at magpe-prepare. Tapos mag-check out na. Aalis na kami mga langga. Isang gabi lang kami dito. Pero ito yung view sa room. Ayan. May mga puno ng nyug na napakaganda. Pero pag labas namin kanina, grabe sobrang init. Sobrang lagkit na namin. So ngayon ay susunduin kami ng parents ni Mike. At first time nilang makakita si Baba. Baba Lags. So yun, excited na kami. Kasi makakauwi na kami sa amin. Ang binayaran pala namin sa accommodation namin dito mga langga ay umabot ng 8,000 pesos para sa 2 rooms at included na doon ang breakfast. Sayang nga kasi hindi namin na-enjoy yung mga facilities dito dahil dumating kami dito ng mga almost 2 AM na. Kaya ilang oras lang talaga kami ditong nagstay mga langga. Anyway, excited na kaming lahat na umuwi. Kaya naman, punta na tayo sa reception para mag-check out. Actually, parating pa lang daw dito sina mama at papa ni Mike at ang kuya niya. Nagdala kasi sila ng 2 sasakyan dahil hindi kami kakasya sa isang sasakyan lang. Nung padating na kami sa may reception, natuwa si baby sa mga lightings at design dito. Tapos hindi kalaunan ay dumating na rin ang kuya ni Mike. Siyempre, hug at picture agad kay baby. Nauna na si kuya dito kasi si mama at papa ni Mike ay pumunta pa sa may SM Lanang para kumain ng lunch. Lagpas 12 noon na kasi ngayon kaya naman gutom na talaga sila dahil galing pa sila ng Tagum. Sobrang init ng panahon ngayon mga langga at wala pang kahangin-hangin kaya ang lagkit-lagkit na ng pakiramdam natin. Hindi ko na lang rin nilagay si baby sa carrier kasi sobrang basa na ng tela niya. Hindi kalaunan ay dumating na rin ang mama at papa ni Mike. Sobrang na rin lang excited na makita si baby namin kaya naman napasayaw agad si mama. Kinarga na muna ni mama si baby while sineset up nila yung car seat sa sasakyan at nililigpit yung mga bagahe namin. Alam niyo ba mga langga na unang babae si baby sa pamilya nila Mike? Sila kasi ay 3 mga lalaking magkakapatid. Tapos ang unang apo naman nila mama ay lalaki din. Kaya naman si baby ang pinakaunang babae sa pamilya nila. Side ko naman si baby ang kauna-unahan at kaisa-isahang apo ni na mama at papa dahil ako lang naman yung mag-isa ang anak nila. Anyway, gutom na kami mga langga. Kaya naman nag-decide kami na pupunta kami sa SM Lanang pagkatapos namin dito sa hotel. Doon kami maghahanap ng restaurant na pwede namin kainan at maghahanap din kami ni Mike ng mabibilhan ng pocket wifi. Finally ay natapos na rin nilang ilagay yung mga bagahe namin at natapos na rin na i-set up yung aming car seat. Kaya off we go sa SM Lanang. Dito pala kami sumakay sa sasakyan ni Papa, while sina mama at papa ko naman ay doon sumakay sa sasakyan na dinala ni Kuya. Sana lang ay hindi gaanong matraffic ang daanan ngayon para naman mabilis kaming makarating sa mall. Pero dahil nasa Davao na tayo, sigurado ako na merong traffic talaga. At hindi nga ako nagkakamali. Pero hindi naman ganun kabad yung traffic ngayon mga langga. Okay na rin ito kaysa naman doon sa traffic sa Manila. Hindi kalaunan ay dumating na rin kami sa mall at ang challenge naman ngayon ay ang maghanap ng parking na hindi masyadong maiinitan ang sasakyan. Grabe, sobrang dami ng sasakyan dito sa Pilipinas mga langga. Nakaka-afford na talaga ang mga tao dito ng mga sasakyan, ano? Kitang-kita nyo naman dito sa parking lot, nako parang wala ng space. At ayun nga, hindi na kami nakahanap ng space dito kaya pumunta na lang kami doon sa underground at doon kami nag-park. Tapos lumabas na kami at pumunta na kami sa loob ng mall. Karga-karga ko lang si baby habang natutulog siya. Basa pa rin yung aking career mga langga kaya hindi ko muna siya nilagay dito. Ngunit pagdating namin sa loob, bigla nang nagising si baby. Ito na yung perfect time para makarga ng papa ni Mike si baby kasi hindi pa niya ito nakikita simula kanina nung pagdating nila. O ayan, hindi mo talaga maikakaila na apo niya yung bata. Inaantay na lang namin sina mama at papa at kuya kasi naghahanap pa sila ng parking. Tapos napagdesisyonan namin na doon kami kakain sa may labasan kung saan meron madaming options ng mga restaurants. At dito na namin napiling kumain sa Hukad. Hindi na kami masyadong pumili kasi ito na yung unang nakita namin. At sobrang init kasi sa labas kaya naman dumiretso na kami sa loob. Dumating na rin dito sina mama at papa at kuya. Kaya ayun, bonding moment muna sila ni baby. Napakaganda talaga pag andito ka sa Pinas kasi ang daming kakarga kay baby. Pero syempre, ipapakarga mo lang si baby doon sa mga tao na nagkakatiwalaan mo. Kasi ako to be honest mga langga, ayaw ko na kinukuha si baby or kinakarga si baby ng mga tao na hindi ko naman ka-close. Yun lang talaga siguro kapag kaina ka na. Anyway, pagkatapos namin kumain ay nagbayad na ako. At nashock ako sa bill kasi inaasahan ko na mas malaki pa yung babayaran ko. Instead na 3,000 plus yung babayaran ko, naging 2,800 na lang siya. Napakamura talaga kumpara sa mga ginagastos namin ni Mike tuwing kakain kami sa labas doon sa New Zealand. Pagkatapos namin kumain ay nag-ikot-ikot muna kami at namasyal-masyal, naghahanap ng pocket wifi. Pero wala kaming mahanap mga langga at gusto na rin namin magpahinga kasi pagod pa yung mga katawan namin. Kaya naman napagdesisyon na namin na doon na lang ako bumili sa Tagum City. Dumaan muna kami dito sa gitna kasi meron silang mga Christmas designs. Magpapapicture sana kami sa Christmas tree kasama si baby kaso madaming taong nag-aabang.
Marami silang mga nakapila kaya hindi na lang kami pumila. We decided to go home na lang kasi baka matraffic pa kami mamaya. Sinuwerte kami na maganda yung panahon ngayon. Kasi sabi ng mama ni Mike, kagabi daw ay umulan ng malakas. Nasa Pilipinas na talaga tayo mga langga kasi ibang-iba na yung pagmamaneho ng mga tao dito. Bali wala na lang yung mga traffic rules. Basta't kung sino lang yung mauna. Saka yung mga kable ng mga kuryente na dikit-dikit. Alam nyo ba na nung umattend ang amo namin sa kasal namin last year dito sa Davao, amazed sila sa kung paano ang way of living natin dito. Kasi kahit na marami ang mga naghihirap, sasaya pa rin daw tayo. Anyway, Merry Christmas pala sa inyong lahat mga langga. Ma-upload ko tong video na ito ngayong Pasko. Pero ito po ay na-film ko pagdating namin dito sa Pilipinas noong 20th of December. Medyo matagal akong nakapag-edit kaya ngayon ko lang po siya ma-upload. Maraming salamat din po pala sa mga lumapit sa akin doon sa SM Lanang at nag-say hi. Anyway, balik tayo sa vlog. After over an hour na pagdadrive mga langga, finally malapit na tayo sa Tagum City. Dito iba yung panahon, medyo makulimlim siya, kitang-kita nyo naman yung clouds. And finally, welcome to the city of palms mga langga. Dito na talaga tayo sa Tagum City. Ang sarap sa pakiramdaman ng makauwi ng Pilipinas at makauwi sa lupang iyong kinalakihan. At makita ulit ang mga pamilyar na lugar. While ini-edit ko ito mga langga, nakakarinig na ako ng mga paputok sa labas at mga nag-iingay kasi Pasko na. Kaso hindi kami makalabas at makapag-celebrate mga langga. Kasi ako, si Mike ay merong ubo at sipon at lagnat. Tapos si baby naman ay meron ding lagnat. Mabuti na lang at wala siyang ubo. Kaya naman i-greet ko na lang kayo ng Merry Christmas mga langga. Maraming salamat for watching. God bless you. Bye!